Kabanata 3961. Ang 1,000 taon ay isang mahabang panahon para sa mga mortal, ngunit para sa isang powerhouse tulad ni James, ito ay lilipas sa isang kisap mata. Sige. Sumasang-ayon ako sa iyong mga kondisyon. Ang makapangyarihang Panginoon ay pumalakpak ng kanyang mga kamay at tumawa ng malakas. Haha! Huwag mo akong bigwan, James. Sana ay matalo mo ang Briscoe at maging Deputy Universe Lord. Pagkatapos, maaari tayong magsanib puwersa at sama-samang talunin ang madilim na mundo. Napakunot ang noo ni James sa mga salita ng makapangyarihang Panginoon. Pinaghihinalaan niya na ang kasalukuyang lakas ng Omnipotent Lord at ang legion ng mga powerhouses ay nakuha lahat sa pamamagitan ng Watchers. Gayunpaman, hindi niya napapansin ang mga kalagayan ng madilim na mundo at sinusubukan pa rin niyang sakupin ito. Tinulungan ba siya ng Watchers habang pinapanatili siya sa dilim? Hindi nagtagal si James sa tanong at nagtanong, saan gaganapin ang labanan? Ibinigay ito ng Omnipotent ng ilang konsiderasyon at sinabi, pagkatapos kong pagsamahin ang 12 universo upang bumuo ng isang super universe, ang espasyo sa bagong universo ay naging napakatatag. Gayunpaman, sigurado akong ang labanan sa pagitan ng dalawang 9-power macrocosm ancestral gods ay magiging lubhang mapanira at masisira sa paligid. Paano kung hawakan natin ito sa chaos pagdating ng panahon? Sige, tumango si James. Pagkatapos, tumalikod siya at lumabas ng main hall. Pagkaalis ni James, bumaba siya sa paanan ng Mount Ancestra. Tumalon siya pabalik sa malaking itim na baka, tinapik ang kanyang likod, at sinabing, tumawid tayo sa Mount Nine Saints. Ang Mount Nine Saints ay ang cultivation sanctuary ni Mirabel. Naging alagad ni James si Mirabel para matutunan kung paano linangin ang Chaos Path. Walang kamakailang intel si James tungkol sa Omnipotent Lord, kaya gusto niyang tanungin si Mirabel dahil nakatira ito sa First District sa buong panahon na ito. Samantala, naghintay si Briscoe hanggang sa makaalis si James sa pangunahing bulwagan ng Mount Ancestra bago tuluyang ihayag ang kanyang iniisip. Panginoon ko, hindi kami makapaniwala kay James. Bakit mo siya ay recruit? Pinakamabuting itapon na lang siya. Ibinasura ng makapangyarihang Panginoon ang mga alalahanin ni Briscoe at sinabing, mayroon akong plano. Sige. Nang marinig ang katiyakan ng Omnipotent Lord, ibinagsak ni Briscoe ang bagay. Hinimok ng Omnipotent Lord ang kanyang mga tauhan, bilasan ninyo at hanapin ang macrocosm cores na nabuo ng universe seeds. Kailangan nating pasiglahin ang kanilang pagbuo at pagsamahin sila upang lumikha ng isang pangunahing mundo. Oo, Panginoon ko. Sige, dismiss na ang lahat. Pinaalis sila ng makapangyarihang Panginoon. Nagkalat ang macrocosm ancestral god sa pangunahing bulwagan. Si James, sa kabilang banda, ay patungo sa Mount Nine Saints na nakasakay sa ibabaw ng Queomars. Mga Queomars, kailangan mong pigilan ang iyong sarili sa unang distrito. Huwag ilantad ang iyong lakas ng madali. Ang sitwasyon ay nagiging mas komplikado, at ako ay nag-aalala na ang mga Watchers ay kumikilos na, paalala ni James kay Queomars. Napaisip si Queomars sa kanyang mga sinabi. Guro, ang mga taga-masid na ito ay nagtago mula noon. Kaya bakit sila biglang kumikilos? Napaisip si James. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, ang mga Watchers na ito ay hindi talaga nagtago ng kanilang sarili. Noong nakaraan, nagpakita sila at pinatay ang 300 Dark Lords. Kumilos sila dahil pinagbantaan sila ng sama-samang lakas ng Dark Lords. Hula ko. Saglit na huminto, pagkatapos ay nagpatuloy siya, sa palagay ko ito ay pareho sa pagkakataong ito mula noong ipinakita ko ang aking Chaos Power. Dahil ang mga Watchers na ito ay mula sa Greater Realms, dapat ay pamilyar sila sa Chaos Power ng Doom Race. Tiyak na itinuturing nila akong isang banta at kumikilos sila ng naaayon. Tanong ni Queomars, kung ganoon, maaari ka na lang nilang inatake ng direkta. Bakit kailangan nilang gumamit ng mga ganitong paraan para patayin ka? James murmured troubledly, baka hindi ako ang target nila. Baka natuklasan nila ang relasyon namin ni Thea at sinusubukan nila akong gamitin para mapalapit sa kanya. Nakikita ko. Tumigil si Queomars sa pagtatanong. Binasag ni James ang katahimikan at sinabing, hindi ko alam ang eksaktong detalye.
Kailangan kong ayusin ang mga bagay-bagay habang pupunta tayo. Sa madaling salita, kailangan nating maging maingat dahil maaaring sinusundan tayo ng mga watchers. Dinala ni Quimor si James sa Mount Nine Saints. Pagdating niya, inilabas niya ang kanyang divine sense. Kahit na mayroong isang porma sayon sa labas ng Mount Nine Saints, ang kanyang divine sense ay maaaring lampasan ito at suriin ang paligid. Nahanap niya si Mirabel na nagtatanim sa bundok. Hintayin mo ako sa labas ng bundok, Quimors. Matapos utusan ni James si Quimors na hintayin siya, nawala siya sa susunod na sandali. Tahimik siyang dumaan sa Mount Nine Saints Protective Formation at nagpakita kung saan nililinang si Mirabel. Sa likod ng pangunahing bundok ng Mount Nine Saint ay isa pang bundok na may magandang kapaligiran at masaganang espiritual na enerhiya. Sa lugar ay may talon na tumalsik sa ilog sa ilalim. Isang kaakit-akit na babae ang nakaupo sa isang bato sa gilid ng ilog sa ilalim ng talon, na naglalabas ng nangingibabaw na aura mula sa kanyang katawan. Swoosh! Bumaba ang liwanag mula sa langit at nag-anyong tao. Naramdaman agad ni Mirabel ang presensya ni James at tumigil sa paglilinang. Tumayo siya mula sa bato at nagulat siya nang makita siya. Pagkaraan ng ilang segundo, masayang binati niya ito, "Ikaw pala, guru." Oo, bahagyang tumanggo si James. "You're finally back," sabi ni Mirabel na may bakas ng guilt sa boses. Nang maramdaman ang kanyang kakaibang ekspresyon, napilitang magtanong si James, "Ano ang mali?" Sabi ni Mirabel, "Sinubukan kong pigilan ang Omnipotent Lord na pagsamahin ang 12 universo. Gayunpaman, maraming macrocosm ancestral gods ang napatay nang tumanggi silang sumang-ayon sa kanya. Ang makapangyarihang Panginoon ay napakalakas, at wala akong lakas para pigilan siya." Pinakalma siya ni James. "Di mo kailangang sisihin ang sarili mo. Nandito ako para magtanong tungkol sa pagsasanib ng 12 universo at unawain kung paano tumaas ng husto ang lakas ng makapangyarihang Panginoon. Bilang karagdagan, gusto ko ring malaman kung bakit napakaraming makapangyarihang macrocosm ancestral gods ang umiiral ngayon." Marahang umiling si Mirabel at sinabing, "Hindi ko rin alam." Sa kasamaang palad, wala siyang alam. "Ang alam ko lang na ang Omnipotent Lord ay naglilinang sa pag-iisa pagkatapos mong umalis patungo sa Dark World. Nakita ko siya ng ilang beses sa simula. Gayunpaman, bigla siyang nawala isang araw. Ilang beses ko nang sinubukang makipagkita sa kanya pero hindi ko naabot. Pagkatapos niyang bumalik, ang kanyang lakas ay bumuti ng malaki. Ilang epoch pagkatapos niyang muling lumitaw, maraming 9-power macrocosm ancestral gods ang patuloy na nag-crop sa ancestral holy site. May mga 20 sa kanila. Pagkatapos, pinagsama niya ang 12 universo at nagpadala ng mga powerhouse para pamahalaan ang iba't ibang distrito ng bagong universo. Ibinahagi ni Mirabel ang lahat ng kanyang nalalaman. Kumunot ang noo ni James. "Alam mo ba kung saan siya nawala?" Umiling si Mirabel at sinabing, "Hindi, sa kasamaang palad." "Sige." Bahagyang tumanggo si James. "Ano ang susunod mong gagawin, Master? Plano mo bang maging Panginoon ng bagong universo?" Napatingin si Mirabel kay James. Buong tiwala siya sa kanya. Magiliw na ikinaway ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Bakit ko naman gagawin iyon? Nagplano na akong sumunod sa makapangyarihang Panginoon. Pagkatapos ng 1,000 taon, lalabanan ko ang isa sa kanyang mga subordinate, si Briscoe Halder. Nangako siyang hahayaan akong maging Deputy Universe Lord kung matatalo ko si Briscoe." Ha! Napatulala si Mirabel. Hindi niya inaasahan na ipagpaliban ni James ang Panginoong makapangyarihan sa lahat. Walang imek. Hindi buo ang tiwala ni James kay Mirabel, kaya hindi niya sinabi rito ang totoong lawak ng kanyang mga plano. Naramdaman niya na si Mirabel ay isa pa ring 8-power macrocosm ancestral god. Gayunpaman, malapit na siyang maging isang 9-power macrocosm ancestral god. Tiyak na tatawid siya ng kaunti pa. Dapat mong ipagpatuloy ang paglilinang ng buong sikap. "Mag-leave muna ako." Pagkatapos magpaalam ni James, nawala siya. Bulalas ni Mirabel, "Master." Gayunpaman, matagal nang wala si James. Pagkatapos niyang lisanin ang Mount Nine Saints, nagtungo siya sa Omnipotent City na nasa labas ng Ancestral Holy Site.
Ang Omnipotent City ay isang pangunahing lungsod ng unang distrito at ang kabisera ng bagong universo. Maraming macrocosm ancestral gods ang nanirahan doon. Dati, nagsagawa ng lecture si James sa Mount Bain, kung saan itinuro niya kung paano linangin ang macrocosm powers. Marami. Ang mga ancestral gods ay binigyang inspirasyon ng kanyang mga turo at napunta sa pag-iisa. Ngayong nagsanib na ang 12 universo, ang bagong universo ay nagkaroon ng super heavenly path, at ang mga limitasyon ng langit at lupa ay inalis din. Sa kasalukuyang bagong universo, wala nang limitasyon sa bilang ng mga macrocosm ancestral god na maaaring umiral sa isang partikular na lugar. Hanggat ang isa ay may potensyal, ang pagiging isang macrocosm ancestral god ay posible na ngayon. 1,000,000 taon na lamang ang nakalipas mula nang mabuo ang bagong universo, ngunit maraming tao ang naging macrocosm ancestral gods dahil sa kaalamang ibinahagi ni James sa kanyang lecture. Bagaman ang karamihan sa kanila ay one-power macrocosm ancestral gods, isa pa rin itong magandang senyales. Sa ilang higit pang epoch, ang kanilang bagong universo ay tiyak na puno ng mga powerhouse. Marahil, may hahambing pa ito sa Greater Realms. Sinakyan ni James ang malaki at itim na baka patungo sa Omnipotent City at pumili ng isang lugar upang maghintay sa loob ng 1,000 taon. Ang makapangyarihang Panginoon ay naging Panginoon ng bagong sansinukob, ngunit hindi siya pinarangalan. Sa kabilang banda, si James ay lubos na iginagalang sa lahat. Tinuruan niya ang iba kung paano linangin ang macrocosm powers, at maraming powerhouse ang lubos na gumagalang sa kanya. Ang pakikipaglaban ni James kay Briscoe ay isang magandang pagkakataon para sa makapangyarihang Panginoon upang matiyak ang kanyang posisyon. Nais niyang ipakita sa universo na kahit isang mabigat na powerhouse tulad ni James ay kailangang yumuko sa kanya. Agad niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan na ipakalat ang balita matapos ang petsa ng laban. Sa loob lamang ng ilang daang taon, ang balita ng paparating na labanan ay kumalat sa bawat distrito sa universo. Matapos marinig ito, ang mga macrocosm ancestral gods mula sa bawat distrito ay sumugod sa unang distrito upang obserbahan ang labanan. Para sa kanila, si James ang kanilang ultimate goal. Bagamat ang lakas ng makapangyarihang Panginoon ay tumaas ng malaki mula noong huling pakikipaglaban niya kay James, at marami siyang kapangyarihan sa paligid niya, itinuring nilang lahat si James na mas mataas sa kanya. Maraming macrocosm ancestral gods ang bumangon sa bagong universo sa nakalipas na 1,000,000 taon. Mayroong hindi bababa sa 8 milyon sa kanila, o marahil kahit na 10 milyon. Gayunpaman, ang karamihan ay ang one-power macrocosm ancestral gods lamang. Ang mga macrocosm ancestral gods bago ang pagsasama ng 12 universo ay lumakas pa mula noon. Bukod sa macrocosm ancestral gods, ilang Kylem ancestral gods din ang nagpakita sa Omnipotent City at hinihintay ang laban sa paghihintay. Lumipas ang oras araw-araw. Lumipas ang 1,000 taon sa isang kisap mata. May 3 araw na lamang bago ang araw ng labanan. Nakaupo si James sa loob ng isang independenteng manor sa Omnipotent City, masayang tinatangkilik ang kanyang tsaa. Isang haggard na lalaking may tanned skin at sungay sa ulo ang tumabi sa kanya. Si Qui Omars ay nagkatawang tao at nakasuot ng itim na damit. Guro, ilang araw na lang bago ang laban mo, sabi ni Qui Omars. Tumango si James, tumingin sa kanya, at nagtanong, may nakita ka bang kakaiba sa Ancestral Holy Site? Sabi ni Qui Omars, may napansin akong kakaibang aktibidad. Sinusubaybayan ko ang paggalaw ng maraming powerhouse mula sa Ancestral Holy Site at napansin ko ang ilan sa kanila na madalas na pumapasok sa chaos. Mukhang may hinahanap sila doon. Gulat na tanong ni James, naghahanap kaya sila ng chaotic treasures? Umiling si Qui Omars. Parang hindi chaotic treasures ang hinahanap nila. Sa tingin ko alam na ng Omnipotent Lord ang tungkol sa universe seeds. Malamang na ipinadala niya ang kanyang mga nasasakupan upang hanapin ang natitirang universe seeds sa chaos at planong bumuo ng mga ito sa macrocosm course upang lumikha ng higit pang mga universo. Ganun ba? Seryoso ang ekspresyon ni James habang marahang nirampa ang kanyang mga daliri sa mesa. Bigla siyang tumayo at sinabing, hindi mahalaga kung ano ang ginagawa niya.
Magagawa ko pang mag-imbestiga pagkatapos maging Deputy Universe Lord. Dahil alam na ng Omnipotent Lord ang tungkol sa Universe Seeds, malamang na nakipag-ugnayan na siya sa Watchers. Ang isa pang posibilidad ay muling nagpakita si Thea, at nagpaalam sa makapangyarihang Panginoon tungkol sa lahat. Hindi pa rin matukoy ni James kung alin ang pinakamalamang ang kaso. Manatili ka rito, Kuya Omars. Lalabanan ko si Briscoe sa chaos. Pagkatapos mag-iwan ng ilang salita, nawala si James. Ipinakalat na ng makapangyarihang Panginoon ang balita ng napipintong labanan sa malayo at malawak na 1,000 taon na ang nakalilipas. Ngayon na ito na ang pinakahihintay na sandali, maraming Macrocosm Ancestral God at Kylem Ancestral God ang nagtipon sa chaos kung saan magaganap ang labanan. Ang presyon sa chaos ay mapang-api. Imposibleng makayanan ang pressure maliban kung naabot ng isa ang Kylem Ancestral God rank. Puno na ng mga manunood ang battlefield nang magpakita si James. Nandito na siya. Dumating na si James. Si James talaga. Ilang epochs ang nakalipas, nagbigay siya ng lecture sa Mount Bain sa 12 distrito at naliwanagan ang maraming tao. Siya ang dahilan kung bakit maraming Macrocosm Ancestral ang ating universo. Mga Diyos ngayon. Narinig kong naglakbay siya sa kailaliman ng madilim na mundo. Oo, ilang epoch na ang nakalipas mula noon. Iniisip ko kung ano na ang kanyang cultivation rank ngayon. Hindi mabilang na mga talakayan ang naganap sa sandaling lumitaw si James. Ang mga manunood ay sadyang gumawa ng paraan para sa kanya. Naglakad si James papunta sa larangan ng digmaan habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Maraming tao ang nakatayo sa larangan ng digmaan, at sa harap nilang lahat ay ang makapangyarihang Panginoon. Ang Omnipotent Lord ay nagsuot ng ginintoang damit, at naglabas ng nangingibabaw na aura. Nakatayo sa tabi niya ang kalaban ni James, si Briscoe, na isa ring Pick 9 Power Macrocosm Ancestral God. Nang malapit na si James sa Panginoong makapangyarihan sa lahat, huminto siya at tumingin sa mga taong nasa unahan niya. Ang Omnipotent Lord ay may nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha. Nag-aalala siyang hindi lilito si James at natutuwa siyang makita ang mga bagay na nangyayari ayon sa plano. Dahil si James ay nagpakita sa laban, nangangahulugan ito na siya ay taos-puso sa pagpapasakop sa kanya at pagiging Deputy Universe Lord. Nagtanong ang makapangyarihang Panginoon, "Handa ka na ba, James?" Tumango si James at sinabing, "Yeah. Matagal na akong handa." Sinabi ng makapangyarihang Panginoon, hindi ito tunggalian sa kamatayan, kaya't iwasan ang pagtatangkang pumatay sa isa't isa. Maaaring piliin ng alinmang partido na sumuko sa anumang punto ng laban. Hindi talaga mahalaga ang kinalabasan. Pareho kayong mga nangungunang powerhouses at ang aking mahalagang mga tao. James, basta manalo ka, magiging Deputy Universe Lord ka. Okay lang kahit matalo ka. Mababayaran ka pa rin ng ibang posisyon. Ang tinig ng makapangyarihang Panginoon ay dinala sa malayo, at malinaw na narinig siya ng 10,000 manunood. Bahagyang tumango si James, hindi gaanong sumagot. Pagkatapos magsalita ng makapangyarihang Panginoon, umalis siya sa larangan ng digmaan. Nagkalat din ang mga nasasakupan ng makapangyarihang Panginoon, na naiwan lamang sina James at Briscoe sa larangan ng digmaan. Napakalaki ng chaos, at kahit ang 9-power Macrocosm Ancestral God ay mahihirapang hanapin ang hangganan nito. Kaya, hindi posible para sa kanila na sirain ang espasyo sa kanilang paligid habang nakikipaglaban sa chaos. Nakasuot ng itim na robe si Briscoe at naka-cross hands sa likod niya. Tumingin siya kay James na may kalmado at confident na ekspresyon. Alam niya ang mga kakayahan ni James ngunit hindi siya natakot at nagtiwala sa kanyang lakas. Inunat ni Briscoe ang kamay at tinuya si James, "I'll let you make the first move. Kung hindi, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon." Mayabang na wika ni Briscoe. Bagaman ang kanyang kalaban ay si James, nakilala sa buong bagong universo, siya ay walang takot. May tiwala siyang kaya niyang talunin si James. Si James naman ay nanatiling kalmado. Maraming mga powerhouse ang nagtipon sa malayo. Maraming tao mula sa 12 distrito ang dumating upang manood ng laban. Maging ang mga anak ni James na sina Jacopo, Zane, at si Winnie, ay dumating para panoorin siyang lumaban.
Naroon din ang mabuting kaibigan ni James na si Henrik. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa larangan ng digmaan. Nag-aalalang tanong ni Zane, talagang mananalo si Dad, tama ba? Hinawakan ng mahigpit ni Winnie ang kamay niya at sinabing, huwag kang mag-alala. Sigurado akong magiging maayos ang lahat. Kailangan mong magtiwala kay Dad. Sa larangan ng digmaan, ni James O'Briscoe ay hindi gumalaw ng isang kalamnan. Maghapong nagtitigan lang ang dalawa. Dahil tumanggi kang kumilos, ako na ang magkukusa. Hindi na nakapagpigil pa si Briscoe, at dumilim ang mukha niya. Bigla niyang tinawag ang kanyang enerhiya, at isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Pinakawalan niya ang kanyang siyam na macrocosm powers, na lahat ay nasa pinakamataas na lakas. Si Briscoe ay lumabas ng todo, inilabas ang lahat ng kanyang siyam na macrocosm powers. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay humagupit kung saan-saan, at ang nakakatakot na enerhiya ay sumabog mula sa kanya. Ang kanyang enerhiya ay naging sanhi ng puwang sa paligid niya na maging hindi matatag, at nagsimulang bumuo ng mga bitik. Napatitig si James sa rumaragasang Briscoe. May kakaiba sa pakiramdam. May naramdamang kakaiba si James at tinitigan si Briscoe. Natuklasan niyang mayroon ngang siyam na macrocosm power sa katawan ni Briscoe. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi sila tunay. Sa halip, ang kanyang macrocosm powers ay nabuo ng ilang uri ng hindi kilalang kapangyarihan. Sa madaling salita, ito ay isang imitasyon ng macrocosm powers na kinopya gamit ang isang misteryosong kapangyarihan. Natutunan ni James ang hindi mabilang na supernatural powers habang nasa ecclesiastical restricted zone at pamilyar sa iba't ibang path ng universo. Madali niyang matukoy ang landas na ginamit ng isa upang bumuo ng macrocosm powers. Gayunpaman, ang macrocosm powers ng Briscoe ay hindi nalinang sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap. Sa halip, nakuha niya ito sa ibang paraan. Nagsalubong ang mga kilay ni James. Anong klaseng kapangyarihan ito? May kakayahan itong gayahin ang macrocosm power. Nakakatakot, sa isip ni James. May isang hula si James, ito ay isang kapangyarihan mula sa Greater Realms. Kung ipagpalagay na tama ang kanyang hinala, kung gayon ang makapangyarihang Panginoon ay tiyak na may panlabas na tulong, malamang mula sa mga tagamasid. Huff! Huminga ng malalim si James pagkatapos isaalang-alang ang mga posibilidad. Magiging mahirap kung tama ang kanyang mga takot. Ano sa lupa ang sinusubukang gawin ng mga tagamasid? Talaga bang sinusubukan nilang ilabas si Thea? Isip ni James. Matapos ilabas ni Briscoe ang kanyang kapangyarihan, umungol siya. Gumawa ka, James. Ang kanyang boses ay parang nakakabinging kulog, na humahampas sa chaos at sinisira ang kanilang paligid. Natigilan din ang mga nanunood sa di kalayuan. Ang ilang mas mahinang mga manunood ay hindi nang ahas na manatiling malapit sa larangan ng digmaan at umatras malapit sa hangganan ng universo. Kung sakaling may magulo, mabilis silang makakabalik. Dahil pinrotektahan ng isang super heavenly path ang universo, kaya nitong labanan ang kapangyarihan sa chaos. Nang tuyain siya ni Briscoe gamit ang kanyang mga kapangyarihan, naisip na ni James ang ilang mga posibilidad kung saan ito nanggaling. Napagpasyahan niya na hindi nakuha ni Briscoe ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang sariling paglilinang. Sa halip, ginaya lang ng mga kapangyarihan ni Briscoe ang aktwal na macrocosm power. Hindi na nagpigil si James. Pinakawalan niya ang kanyang siyam na macrocosm powers at pinahusay ang mga ito sa 9th rank. Lalong lumakas ang kanyang aura. Si James ay bihasa sa iba't ibang landas ng langit at lupa. Sa gayon, maaari niyang mahihinuha ang macrocosm power ng bawat path at nagawang isama ang lahat ng kanyang kaalaman sa cultivation sa Chaos Path. Gayunpaman, gusto niyang iwasang gamitin ang kanyang Chaos Path. Siguradong mananalo siya sa laban kung gagamitin niya ang Chaos Power niya. Kahit na may siyam na macrocosm power si Briscoe, madali pa rin siyang mapatay ni James. Eto na tayo. Magsisimula na sila ng laban. Isang labanan sa pagitan ng dalawang 9-power macrocosm ancestral gods. Ito ang una mula noong simula ng panahon. Sa wakas ay masasaksihan ko na ang tunay na lakas ng 9-power macrocosm ancestral gods. Matapos ilabas ni na Briscoe at James ang kanilang matinding aura,
Tuwang-tuwa agad ang mga nanunood sa malayo. Tumingin si Briscoe kay James at sumigaw, "Nasaan ang sandata mo? Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa akin ng walang armas." Ha! Humalaklak si James. Agad na tinawag ni James ang Demon Slayer Sword. Hinawakan niya ang sandata at pinagmasdan ito. Itim ang espada at may nakaukit na misteryosong mga inscription sa talim. Bahagyang nakakurba ang dulo ng espada, at pinahiran ng itim na glow ang talim. Hawak ni James ang Demon Slayer Sword at inisip si Thea. Naalala niya ang sandaling iregalo nito sa kanya ang espada. Noong si James ay nasa Primordial Age, gusto niyang hanapin siya pagkabalik niya mula sa 13th Universe. Sa kasamaang palad, namatay siya noon. Matapos siyang misteryosong mabuhay muli, nalaman niyang na-reincarnated na si Thea. "Nasaan ka ba, Thea?" Napaisip si James. Habang si James ay ginulo sa kanyang mga iniisip, sinamantala ni Briscoe ang pagkakataong umatake. Nagpatawag si Briscoe ng isang nakasisilaw at gintong espada at sumugod kay James. Agad siyang sumulpot sa itaas ni James at nilaslas siya. Libo-libong sword lights ang lumabas mula sa ginintoang espada, bawat isa ay kasing lakas ng 9th rank Macrocosm power at may kakayahang pumatay sa isang maagang yugto ng 9 power Macrocosm Ancestral God. Lumipad ang sword lights sa chaos, na nagdulot ng mga bitek sa buong kawalan. Ang pinsala ay patuloy na lumawak at kalaunan ay nabuo ang mga itim na butas. Ang pinakamataas na 9 power Macrocosm Ancestral God ay may sapat na kapangyarihan na nagwawasak upang magdulot ng malawakang pagkawasak sa isang pag-atake lamang. Nagulat ang mga nanunood sa di kalayuan sa nakita. Ito ba ang tunay na lakas ng isang 9 power Macrocosm Ancestral God? Siya ay may kakila-kilabot na kapangyarihan. Natatakot ako kahit sa malayo ako nakatingin. Kung malapit ako, tinapik ng Omnipotent Lord ang balikat ni James at tumawa ng malakas. "Kapag nakapasok na ako sa Acme rank, at mahanap ang natitirang Universe Seeds, pasiglahin ko ang pagbuo ng mga universe na ito, at pagsasamahin sila sa isang super universe. Pagkatapos, magsasama-sama tayo para ibagsak ang Dark World." Ang makapangyarihang Panginoon ay may malalaking ambisyon. Hindi siya nasisiyahan sa pagiging Panginoon lamang ng bagong sansinukob. Ang sukdulang layunin niya ay ang sakupin din ng Dark World. Nagulat si James na nagtanong, "Universe Seeds? Ano ang mga iyon?" Nang makita ang naguguluhang ekspresyon ni James, bahagyang tumawa ang makapangyarihang Panginoon. "Pumunta tayo sa Ancestral Holy Site." Ang kapangyarihan ni Briscoe ay biglang bumalik sa orihinal nitong anyo at pinigilan si James. Kapangyarihan. Siyempre, ipinakita lamang ni James ang isang bahagi ng kanyang lakas ng Chaos Power. Ang Macrocosm Ancestral Gods ay nagulat sa 9-rank Macrocosm Power ng Briscoe. Ang Omnipotent Lord ay nanunood din sa labanan. Sa dinadala ni Briscoe ang lahat ng kanyang lakas upang tiisin, kahit ang makapangyarihang Panginoon ay magpupumilit na labanan ang kanyang mga pag-atake. Noong nakaraan, nagbigay si James ng lektura sa Mount Bain at tumulong na mapabuti ang mga lakas ng iba pang mga magsasaka. Ang makapangyarihang Panginoon ay interesadong makita kung gaano siya kalakas. Bagamat natalo siya kay James sa chessboard ng langit at lupa, hindi siya nagkaroon ng tunay na tunggalian kay James at hindi sigurado sa tunay na lakas ni James. Kaya naman, inaabangan niyang matuklasan ang lakas ni James sa labanang ito. Mabangis na nakipaglaban si Briscoe at nagpakawala ng libo-libong nakakatakot na sword lights. Ang kanyang sword lights ay bumuo ng isang lambat at pinaulanan si James. Ang pisikal na lakas lamang ni James ay kayang labanan ang pinsala ng sword lights. Gayunpaman, nais niyang gumawa ng isang aksyon. Pinlano niyang itago ang kanyang tunay na lakas at humanap ng paraan para mas mapalapit sa makapangyarihang Panginoon para matuto patungkol sa mga Watchers. Itinaas ni James ang Demon Slayer Sword at pinakawalan ang Sword Intent. Ang kanyang Sword Intent ay kumalat na parang mga ripples at sinira ang sword lights na lumalapit sa kanya. "Mayroon kang ilang kasanayan," sigaw ni Briscoe sa kanya, saka muling nag-atake. Sinalakay ni Briscoe ang bilis ng kidlat. Bago pa man makapag-react si James ay humarap na siya sa harapan ni James.
Itinaas ni James ang Demon Slayer Sword para harangan ang kanyang pag-atake. Boom! Dalawang chaotic treasure ang nagsagupaan, at isang nakakabinging tunog ang sumabog. Si James ay nagkunwaring itinulak palayo ng puwersa, at pekeng dumura ng isang subo ng dugo. Sa isang maayos na laban, hindi kakayanin ni Briscoe na magdulot sa kanya ng panloob na pinsala sa isang pag-atake lamang. Mabilis na sinamantala ni Briscoe ang pagkakataong i-pressure si James ng mas maraming atake. Nagtanggol si James laban sa mabangis na pagsalakay at patuloy na itinulak palayo. Walang awa na lumaban si Briscoe at parang gusto niyang patayin si James. Alam ni James na naihayag na niya ang kanyang chaos power sa Dark World noon, at kailangan niyang gawin itong muli sa labanang ito. Nagkunwari siyang nanghina bago ang lakas ni Briscoe at biglang pinakawalan ang chaos power niya. Sa sandaling iyon, agad niyang binalingan ng tubig at nakuha ang itaas na kamay laban kay Briscoe. Hindi makayanan ng chaos power, napilitang paatras si Briscoe. Matindi ang laban ng dalawa sa chaos. Ginamit ni Briscoe ang lahat ng kanyang lakas at ang kanyang mga mapagkukunan, samantalang si James ay lumaban ng kalahating puso. Madaling talunin ni James si Briscoe, ngunit mayroon siyang ibang mga plano. Napilitan si Briscoe sa isang sulok. Wala siyang choice kundi gamitin ang ultimate move niya. Ang kapangyarihan ni Briscoe ay biglang bumalik sa orihinal nitong anyo at pinigilan si James. Kapangyarihan. Siyempre, ipinakita lamang ni James ang isang bahagi ng kanyang lakas ng chaos power. Matapos ihayag ni Briscoe ang tunay na anyo ng kanyang kapangyarihan, umatras si James. Sumusuko ako. Naramdaman ni James na sapat na ang ginawa niya para kumbonsihin ang lahat na nanunood at agad na na-forfeit ang laban. Huminto si Briscoe sa pag-atake at inilabas ang kanyang hangarin na pumatay. Inalis ni James ang Demon Slayer Sword, pinunasan ang dugo sa kanyang labi, at tumingin kay Briscoe na may halong pagkamangha. Hindi ka panipaniwala. Masyado kang makapangyarihan para sa akin. Matagal-tagal na rin simulan nang magkaroon ako ng napakagandang laban. Sa kasamaang palad, maglalaban tayo hanggang kamatayan kung magpapatuloy ito. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Pagkatapos magsalita, lumingon si James sa makapangyarihang Panginoon sa di kalayuan at sinabi, "Natalo ako, Omnipotent Lord. Hindi ako kwalipikadong maging Deputy Universe Lord. Aalis na ako ngayon." Umalis si James pagkatapos magpaalam. Pinigilan siya ng makapangyarihang Panginoon, maghintay. Humakbang siya pasulong, humarap kay James. Ang makapangyarihang Panginoon ay tumingin kay James nang may pagsang-ayon at pinuri siya, "Napakaganda mo, James. Ako ay lubos na nasisiyahan sa iyong pagganap sa labanang ito. Bagamat hindi kita magawang Deputy Universe Lord, ang Ancestral Holy Site ay walang protector. Kung gusto mo, maaari mong kunin ang posisyon na iyon. Ikaw ay nasa ilalim lamang ng Universe Lord at Deputy Universe Lord." Hinimas ni James ang kanyang baba, kunwari ay isinasaalang-alang ang alok. Sinabi ng makapangyarihang Panginoon, "Ito ang pinakamataas na posisyon na maibibigay ko sa iyo. Ang Ancestral Holy Site ay kung saan nagtitipon ang swerte ng ating universo. Kung maglilinang ka doon, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Sa iyong potensyal, sigurado akong malalampasan mo ang Macrocosm Ancestral God rank at makapasok sa Acme rank sa lalong madaling panahon." Sinulyapan ni James ang makapangyarihang Panginoon. Ang kaalaman sa Acme rank ay kilala lamang ng mga powerhouse sa Dark World. Ang mga nilalang mula sa Illuminated World ay hindi nakakalimutan sa pagkakaroon ng ranggo. Gayunpaman, malinaw na alam ito ng makapangyarihang Panginoon. Itinuro ng lahat ang posibilidad na ang Omnipotent Lord ay nakakuha ng tulong mula sa Watchers in the Dark World. Kung iyon ang kaso, mas masaya akong tanggapin ang alok. Hindi siya tinanggihan ni James. Haha. Magaling. Napakahusay. Tinapik ng Omnipotent Lord ang balikat ni James at tumawa ng malakas. "Kapag nakapasok na ako sa Acme rank, at mahanap ang natitirang universe seeds, pasiglahin ko ang pagbuo ng mga universe na ito, at pagsasamahin sila sa isang super universe. Pagkatapos, magsasama-sama tayo para ibagsak ang Dark World." Ang makapangyarihang Panginoon ay may malalaking ambisyon. Hindi siya nasisiyahan sa pagiging Panginoon lamang ng bagong sansinukob.
Ang sukdulang layunin niya ay ang sakupin din ng Dark World. Nagulat si James na nagtanong, Universe Seeds. Ano ang mga iyon? Nang makita ang naguguluhang ekspresyon ni James, bahagyang tumawa ang makapangyarihang Panginoon. Pumunta tayo sa Ancestral Holy Site. Gagabayan kita sa lahat ng bagay. Ngumiti ang makapangyarihang Panginoon at iniwan ang chaos. Ngumiti naman si James at sumunod sa kanya. Iyon ba? Aminin ni James ang pagkatalo. Nagpaliban ba siya sa makapangyarihang Panginoon? Ang macrocosm ancestral gods na dumating upang manood ng laban ay namangha. Walang nag-isip na si James ay kusang yuyuko sa makapangyarihang Panginoon. Gayunpaman, walang pakialam si James sa kanilang mga opinyon at sinunod ang Omnipotent Lord hanggang sa Ancestral Holy Site. Sa pangunahing bulwagan ng Ancestral Holy Site, ang Omnipotent Lord ay nakaupo sa pinakamataas na upuan, at si James ay nakatayo sa ibaba niya. Kunin ang aming tagapagtanggol ng upuan. Sa utos ng Omnipotent Lord, may ilang magagandang babae ang nagdala ng upuan papunta sa main hall at inilagay ito sa harap ni James. Umupo si James, tumingin sa makapangyarihang Panginoon sa pinakamataas na upuan, at nagtanong. Panginoon ko, binanggit mo noon ang Universe Seeds. Ano ba talaga sila? Bagamat alam na ni James ang mga bagay na ito, nagkunwari siyang hindi alam kung ano ang sinasabi ng makapangyarihang Panginoon. Ang Omnipotent Lord ay ngumiti at nagsabi, noong nakaraan, ang alam ko lang ay nabuo ang macrocosm core sa chaos. Noon, sinubukan kong maghanap ng macrocosm core. Nang sa wakas ay nakahanap ako ng isa, inilagay ko ito sa isang chaotic treasure, ngunit nilunok mo ito. Nakinig ng mabuti si James. Kanina ko lang nalaman na ang macrocosm cores ay nabuo mula sa Universe Seeds. Ano? Mga binhi ng universo. Naguguluhan ang itsura ni James. Tuwang-tuwa na tumugon ang makapangyarihang Panginoon. Sa totoo lang, ang madilim na daigdig ay dating isang makapangyarihang mundo na kilala bilang Primordial Realm. Nang marinig ang kanyang sinabi, bahagyang nagulat si James. Inakala niya na walang alam ang makapangyarihang Panginoon sa kasaysayan ng madilim na mundo at inaasahan niyang hindi niya alam ang katotohanan. Tahimik na nakikinig si James sa kanya nang hindi sumasagot. Sinabi ng Omnipotent Lord, maraming powerhouse noong Primordial Realm era. Sa kasamaang palad, isang malaking labanan ang sumiklab, at ang mga powerhouse na ito ay namatay. Pagkatapos ng kanilang kamatayan, sila ay naging Universe Seeds at nakakalat sa paligid ng chaos. Sa kalaunan, sila ay magbabago sa macrocosm cores at bubuo ng mga universo. Habang nagsasalita siya, ang makapangyarihang Panginoon ay lalong nasa sabik. Ang ating makalangit na landas ay ganito na kabigat matapos pagsamahin ang 13 universo. Kung mahahanap natin ang lahat ng 49 na binhi ng universo, bubuo ng kani-kanilang universo, at pagsasamahin ang mga ito sa ating kasalukuyang universo, maiisip mo ba kung gaano kalakas ang ating landas sa langit? Hindi maarak ng makapangyarihang Panginoon ang lawak ng kapangyarihang ay dudulot nito. Si James ay matamang nakikinig. Tila ang Omnipotent Lord ay mayroon lamang pang ibabaw na pangunawa sa lahat, ngunit hindi pamilyar sa mga detalye. Hindi niya alam na ang Universe Seeds ay nakakalat sa chaos ni Yukia. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, ang mga ganyang bagay ay hindi man lang sinasabi sa Dark World. Kahit ang Ninth Stage Lords ay hindi alam ang impormasyong ito, kaya paano mo nalaman? Hindi mo na kailangang magtanong ng maraming tanong. Basta't same time kang sumunod sa akin, ipinapangako ko na magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Ang makapangyarihang Panginoon ay maingat na huwag magpaliwanag ng labis. Huminto si James sa pagsilip pa. Sa ngayon, sigurado siyang may tumulong sa Panginoong makapangyarihan sa lahat at ang mga taong ito ay malamang na mga tagamasid. Bilang kahalili, ito ay malamang na isang tao mula sa Greater Realms. Gayunpaman, hindi maisip ni James ang motibo ng mga tao sa pagtulong sa makapangyarihang Panginoon. Tanong ni James, ano ang kailangan kong gawin ngayon? Dahil na-assign si James sa Ancestral Holy Site, binalak niyang sumunod sa mga kagustuhan ng Omnipotent Lord sa ngayon. Kung tinutulungan ng Watchers ang Omnipotent Lord, tiyak na malalaman nila na si James ay naging isa sa kanyang mga alliers. Alam ni James na tiyak na babalaan nila ang Omnipotent Lord tungkol sa relasyon nila ni Yukia.
Sinabi ng makapangyarihang Panginoon, wala kang kailangang gawin sa ngayon. Linangin mo lang gaya ng karaniwan mong ginagawa. Ngayong mayroon na tayong super heavenly path, malalampasan mo ang macrocosm ancestral God rank at maabot mo ang mas mataas na taas. Tanong ni James, ang ibig mong sabihin ay ang Acme rank. Haha. Ano ang Acme rank? Tumawa ang makapangyarihang Panginoon at sinabing, Acme rank, ha? Anong angkop na pangalan? Ngumiti si James at nagmungkahi, hindi ka ba natatakot na maabot ko ang ranggo na iyon bago ka? Baka patayin at pabagsakin kita. Haha, tumawa ang makapangyarihang Panginoon bilang tugon. Masyado kang walang karanasan, James. Ang mundong alam natin ay mas komplikado kaysa sa iyong iniisip. Ang ating universo ay hindi man lamang maihahambing sa primordial realm sa panahon nito. Mayroon silang 12-dosenang powerhouse na lampas sa macrocosm ancestral God rank. Sa kabila noon, nalipol pa rin sila. Nagkunwaring nagulat si James at nagtanong, sinasabi mo bang nakakuha ka ng tulong mula sa powerhouse na Samire sa primordial realm? Oo naman, ibinuhos ng makapangyarihang Panginoon ang kanyang dibdib. With this mysterious powerhouse backing him, hindi siya natakot sa posibilidad na makapasok si James sa Acme rank. Pinag-isipang mabuti ni James ang lahat ng detalye. Batay sa sinabi mo, ang mahiwagang powerhouse na ito ay nabura ang marami sa mga elite powerhouse ng primordial realm. Hindi ka ba natatakot na madali kanyang itapon? Itinaas ng makapangyarihang Panginoon ang kanyang kamay at sinabi, hindi mo kailangang alalahanin ang mga bagay na ito, James. Marami ka pang bagay na hindi mo pa naiintindihan. Kapag malakas ka na, malalaman mo ang totoo. Sige. Natahimik si James. I'll take my leave muna. Tumayo si James at umalis sa pangunahing bulwagan ng Ancestral Holy Site. Matagumpay siyang naitalaga sa Ancestral Holy Site at nakakuha ng mataas na posisyon. Dahil dito, pinahintulutan siyang pumili ng sarili niyang espiritual na bundok. Pumili si James ng isang espiritual na bundok na may magandang kapaligiran at pansamantalang nanirahan doon. Matapos ay recruit si James, ang Omnipotent Lord ay nasa mabuting kalagayan. Hindi mahalaga kung sinsero si James, basta't hindi siya nagdulot ng anumang gulo. Ang Omnipotent Lord ay tuwang-tuwang umuugong habang naglalakad siya patungo sa isa sa mga pinaghihigpitang lugar ng Ancestral Holy Site. Ang pinaghihigpitang lugar ay mayroong multi-layered formation na nakaset up, at walang sinuman ang pinahintulutang pumasok sa lugar. Ang nabanggit na pormasayon ay magpapawi sa sinumang lumabag. Dumating ang makapangyarihang Panginoon sa pinaghihigpitang lugar, tumayo sa labas ng pormasayon, at sumigaw ng may paggalang, narito ako upang makita ka, guro. Isang masungit na boses ang nagmula sa loob ng formation. Pumasok ka. Kaagad pagkatapos, isang puwang ang bumukas sa pormasayon. Ang makapangyarihang Panginoon ay dumaan dito at nakarating sa isang batong pader na may mga mahiwagang salita na nakaukit dito. Ang mga salita ay lumiwanag, at isang batong pinto ang bumukas. Ang makapangyarihang Panginoon ay pumasok sa yungib sa likod ng pinto at dumating sa isang silid na bato. Sa loob ay isang figure na nakaupo sa isang lotus na posisyon. Malabo ang figure na may hindi matukoy na mga katangian. Ang makapangyarihang Panginoon ay pumasok sa silid na bato at lumuhad sa harap ng figure. Pagkatapos, nagsusumamo niyang sinabi, Guro, pinagsama ko na ang 12 universo ayon sa utos mo. Ipinadala ko na rin ang aking mga subordinate sa Chaos para hanapin ang natitirang universe seeds. Mangyaring bigyan ako ng pinakamataas na paraan ng paglilinang. Gusto kong makapasok sa Acme rank sa lalong madaling panahon. Nagulat, ang malabong figure ay nagtanong sa kanya, Acme rank. Hindi ko sinabi sa iyo na ang ranggo sa itaas ng macrocosm. Ang Ancestral God rank ay ang Acme rank. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Nagulat ang makapangyarihang Panginoon. Ang Acme rank ba ay hindi lamang isang pangalan na ginawa ni James para ilarawan ang isang ranggo na nalampasan ang macrocosm Ancestral God rank? Mayroon ba talagang ranggo na lampas sa macrocosm Ancestral God rank noong Primordial Realm era na tinatawag na Acme rank? Ang Omnipotent Lord ay hindi alam ang tungkol sa Acme rank at alam lamang na mayroong isang ranggo na mas mataas sa macrocosm Ancestral God rank.
Nang banggitin ni James ang Acme rank, naisip niya na si James lang ang nakaisip ng pangalan. Nagustuhan niya ang pangalan, kaya inampun din niya ito. Hindi niya inaasahan na ang Acme rank ay isang aktwal na ranggo. Matapos bahagyang mabigla, sinalo ng makapangyarihang Panginoon ang sarili. Pagkatapos malaman ng higit pa tungkol sa madilim na mundo mula sa iyo, ako mismo ang bumisita sa madilim na mundo. Humingi ako sa ilang Panginoon ng mga sinaunang talaan at natagpuan ko ang isa na nagbanggit nito. Ang Omnipotent Lord ay hindi tanga, kaya hindi niya inilantad si James. Gayunpaman, alam niya na si James ay isang misteryosong tao na may agenda. Ang malabong figure ay marahas na nagtanong, ano pa ang alam mo? Sinabi ng Omnipotent Lord, bukod sa pagkakaroon ng Acme rank, wala na akong ibang alam. Nagawa ko na ang sinabi mo sa akin, Guru. Nasaan ang Supreme Cultivation Method na ipinangako mo sa akin na tutulong sa akin na makapasok sa Acme rank? Alam ng makapangyarihang Panginoon na ang taong nauna sa kanya ay isang taong nakakatakot na makapangyarihan. Nagbigay siya ng ilang simpleng payo sa ilan sa mga kababalaghan ng Ancestral Holy Site at tinulungan sila na linangin ang isang misteryosong kapangyarihan. Maaaring gayahin ng kapangyarihan ang isang 9-rank macrocosm power, na nagbibigay sa isa ng lakas na katumbas ng 9-power macrocosm. Diyos ninuno. Gayunpaman, ang taong iyon ay hindi nagturo mismo sa makapangyarihang Panginoon kung paano linangin ang mahiwagang kapangyarihang ito. Inangkin niya na ang Omnipotent Lord ay may matatag na pundasyon at madaling malalampasan ang macrocosm ancestral God rank gamit ang pinakamataas na pamamaraan ng paglilinang. Kaya, hindi niya kailangang linangin ang mahiwagang kapangyarihan dahil mapanganib ito sa mga tao. Sumagot ang paos na boses ng malabong figure, hindi na kailangang magmadali. Kailangan mong mahanap ang universe seed sa lalong madaling panahon, palaguin ang mga ito, at isama ang mga ito sa kasalukuyang universo. Ikaw ay bubuo ng isang mundo na maaaring umabot sa primordial realm sa mga araw ng kaluwalhatian nito. Pagkatapos mong magtagumpay, ipapasa ko sa iyo ang pinakamataas na paraan ng paglilinang upang matulungan kang maabot ang Acme rank. Pero, Master, mas mapaglilingkuran kita kapag naabot ko ang Acme rank. Sinubukan ng makapangyarihang Panginoon na igiit. Ang malabong figure ay nagsabi, ang iyong kasalukuyang lakas ay hindi na mapapantayan sa sansinukob na ito. Kahit na sa madilim na mundo, walang Panginoon ang mananalo laban sa iyo sa one-on-one na labanan. Masyado kang malakas sa ngayon. Guru, sinubukan ng makapangyarihang Panginoon na hikayatin siyang muli. Sumigaw sa kanya ang malabong figure, silence. Umalis ka agad. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang sumugod. Tinamaan ng puwersa ang makapangyarihang Panginoon at pinalipad siya. Bagamat malapit na niyang maabot ang Acme rank, hindi niya nakayanan ang pag-atake. Ang Omnipotent Lord ay napaalis sa formation at natisod pa atros ng ilang daang metro pa bago siya tuluyang makatayo ng matatag. Nakasimangot siyang tumingin sa porma sayon sa kanyang harapan, at unti-unting nagdilim ang kanyang ekspresyon. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis siya pagkatapos na maalis ang kanyang mga iniisip. Muling tumahimik ang paligid. Si James ay pumili ng isang espiritual na bundok ng Ancestral Holy Site na gagamitin bilang kanyang cultivation site. Pinalitan din niya ang pangalan nito ng Mount Thea. Nanatili siya sa Mount Thea ng ilang sandali. Gayunpaman, hindi siya nag-concentrate sa paglilinang dahil naabot na niya ang kanyang pinakamataas na punto sa sandaling ito. Na-master na niya ang lahat ng path at maaari lang siyang magtrabaho patungo sa Acme rank. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung paano siya magiging isang Acmin. Tungkol naman sa Omniscience Path, nakapasok na si James sa 6th stage. Ang kanyang pisikal na katawan ay maihahambing sa isang 9-power macrocosm ancestral god. Kung siya ay papasok sa Omniscience Path H's 7th stage, ang kanyang pisikal na lakas ay tutularan ng Acme rank. Lumipas ang 1,000 taon sa isang kisap mata. Isang partikular na araw, makalipas ang 1,000 taon, si James ay nasa likod ng bundok ng Mount Thea. Umupo siya sa isang bato sa bangin, hinayaan ang simoy ng hangin na guluhin ang kanyang mahabang buhok. Swoosh! Isang figure ang biglang sumulpot sa tabi niya. Ang lalaking lumitaw ay nakasuot ng itim na damit at may mga sungay sa kanyang ulo.
Magalang na tumawag si Kuya Omars, guro. Matamlay na tanong ni James, anong problema, Kuya Omars? Sumagot si Kuya Omars, guro, lihim kong sinusubaybayan ang Panginoong makapangyarihan sa nakalipas na 1,000 taon. Hindi siya kailanman umalis sa ancestral holy site, ngunit madalas siyang pumunta sa isang restricted area ng ancestral holy site. Tahimik akong sumunod sa kanya ngunit nakakita ako ng makapangyarihang porma sayon sa paligid ng restricted area. Hindi ito isang formation na binuo ng isang tao kundi mula sa isang tao sa greater realms. Agad na nabawi ni James ang kanyang espiritu, tumalon mula sa bato, at nagtanong, ano pa? Huminga ng malalim si Kuya Omars at sinabi, naramdaman ko ang isang mahiwagang kapangyarihan na nagmumula sa loob ng porma sayon. Nakita ko na ang kapangyarihang ito dati sa primordial realm era. Tinanong ni James, anong uri ng kapangyarihan ito? Ito ay mula sa Ursa race. Agad naging solemn na ang ekspresyon ni Kuya Omars. Ang Ursas ay isang makapangyarihang lahi mula sa greater realms. Isa rin sila sa 10 great races na sumira sa primordial realm. Ang mga Ursa ay may kakaibang kapangyarihan na may kakayahang gayahin ang anumang uri ng kapangyarihan. Ganyan dapat. Agad na ikinabit ni James ang mga tuldok. Ngayon, lahat ay may katuturan. Dati, nagtataka siya kung paano nagkaroon ng kapangyarihan si Briscoe na ginagaya ang isang 9-rank macrocosm power. Ito ay lumabas na siya ay nagsanay ng isang signature skill ng mga Ursa at nilinang ang kanilang kapangyarihan. Guro, hulaan ko na mayroong isang powerhouse ng Ursas na nakatago sa porma sayon. Kumunot ang noo ni James at sinabing, marahil ba ay naglakbay siya sa madilim na mundo at pumunta sa ating universo? Umiling si Kuya Omars at sinabing, hindi naman siguro. Judging from the aura I sensed, isa siyang akmin. Gayunpaman, hindi niya kailangang magtago sa loob ng isang porma sayon kung siya ay isang akmin. Isa lang ang posibilidad. Sumingit si James, at sinabing, siya ay nanatili sa Dark World pagkatapos ng labanan noong Primordial Realm era. Marahil ay nasugatan siya at hindi na umalis. Kaya, nanatili siya sa madilim na mundo. At dumating sa ating universo kamakailan lamang. Tumango si Kuya Omars at sinabing, oo. Iyan ang pinakamalamang ang kaso. Isa pa, masasabi kong malamang na nasugatan siya at hindi pa nakaka-recover. Kung nakabawi na siya, sapat na ang kanyang lakas para sirain ang madilim na mundo at ang kasalukuyang universo. Napaisip si James at nagtanong, kung gayon, bakit sa palagay mo nakipag-ugnayan itong Ursa sa Panginoong makapangyarihan sa lahat at itinuro ang ilan sa mga kababalaghan ng banal na lugar ng ninuno ng kanilang paraan ng paglilinang upang maging mga powerhouse? Ano ba talaga ang sinusubukan niyang makamit? Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi ni Kuya Omars, may naiisip akong isang posibilidad. Curious na tumingin si James kay Kuya Omars. Sinabi ni Kuya Omars, malubhang nasugatan si Ursa, at may isang paraan lamang upang matulungan siyang makabangon. Kailangan niyang lumikha ng mundong hindi mas mahina kaysa sa primordial realm. Pagkatapos, sisipsipin niya ang genesis ng mundo. Sumang-ayon si James, na nagsasabing, iyan ang magpapaliwanag kung bakit sinabi ng Ursa sa makapangyarihang Panginoon tungkol sa mga binhi ng universo. Sinusubukan niyang gamitin ang Omnipotent Lord para lumikha ng super universe para ma-absorb niya ang Genesis at makarecover. Tumango si Kuya Omars at sinabing, oo. Maaari rin itong ipaliwanag kung bakit ang Omnipotent Lord ay nasa tuktok lamang ng macrocosm ancestral god rank at hindi isang akmin. Ang Ursa ay natatakot na mawala ang kanyang kapangyarihan sa makapangyarihang Panginoon. Ayon sa ilang impormasyong nakalap ng monitoring ni Kuya Omars, may magaspang nilang hula sa sitwasyon. Marahang hinawakan ni James ang kanyang mga templo at same time na sinabi, ang sakit ng ulo. Mayroon na akong mahiwagang watchers na haharapin. Ngayon, may isa pang powerhouse mula sa Ursa race. Kalahati. Tinanong ni Kuya Omars, ano ang dapat naming gawin ngayon, guro? Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi ni James, ang sitwasyon ay hindi pa rin malinaw ngayon. Maaari lamang tayong mag-isip sa ngayon at gumawa ng mga plano pagkatapos makumpirma ang lahat. Paano kung makahanap ako ng plano para makapasok sa porma sayon at makipagkita sa Ursa na ito? Galit na paalala sa kanya ni Kuya Omars,
Hindi ka dapat kumilos ng walang ingat, guro. Itataas lang nito ang kanyang mga bantay. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, I know my boundaries. Na-dismiss ka sa ngayon. Tandaan na pigilan ang iyong aura sa ancestral holy site, at huwag kumilos ng padalos-dalos. Batid ni James ang medyo walang ingat na personalidad ni Qui Omars. Bagamat siya ay masunurin ngayon, siya ay nakakatakot kapag nagagalit. Sige, sagot ni Qui Omars at umalis. Umupo muli si James sa bato at casual na ikanaway ang kanyang kamay, at ilang mga panuntunan sa inscription ang lumitaw sa kanyang harapan. Nagsimulang magkalkula at magdeduce si James kung paano papasok sa formation. Nais niyang malaman kung gaano kalakas ang Ursa na nakatago sa Porma Sion. Marami siyang nahihinuha dahil malalim siya sa landas ng langit at lupa at naabot na niya ang tugatog ng kanyang kasalukuyang cultivation rank. Hindi nagtagal, nakahanap si James ng pagkakataon na lilito sa hinaharap. Ang pagkakataon ay magmumula sa makapangyarihang Panginoon sa loob ng 300 taon. Bahagyang kumunat ang noo ni James. Bamulong siya, paano ko makukuha ang pagkakataon mula sa makapangyarihang Panginoon? Dapat ko bang harapin ang makapangyarihang Panginoon? Kung ang Panginoong makapangyarihan sa lahat ay isang mortal, madaling gamitin ni James ang mga panuntunan sa inscription upang matukoy ang kanyang buhay. Gayunpaman, ang Omnipotent Lord ay isang makapangyarihang cultivator, at imposibleng ganap na mahulaan ang buhay ng Omnipotent Lord sa mga panuntunan ng Heavenly Path. Kahit na ang ilang impormasyon ay maaaring makuha tungkol sa kanya, karamihan sa kanila ay hindi nauugnay. Hindi malaman ni James kung ano ang pagkakataon sa loob ng 300 taon. Kaya naman, wala siyang choice kundi maghintay. Pagkatapos ng 300 taon, natural niyang malalaman kung anong klaseng pagkakataon iyon. Tumawag si James, Qui Omars. Swoosh! Isang liwanag na sinag ang kumislap at bumagsak sa lupa, at lumitaw si Qui Omars. Nakikinig ako, Master. Binitiwan ni James ang kanyang mga labi at sinabing, mula ngayon, subaybayan ng mabuti ang bawat kilos ng makapangyarihang Panginoon, lalo na pagkatapos ng 300 taon. Sabihin mo sa akin kapag may ginawa siyang kakaiba. Naiintindihan. Matapos matanggap ni Qui Omars ang utos, mabilis siyang umalis upang subaybayan ang Panginoong makapangyarihan sa lahat. Isang malaking itim na baka ang makikitang nanginginain ng masayang sa paanan ng Mount Ancestral ng Ancestral Holy Site. Paminsan-minsan, ang malalaki at maitim nitong mga mata ay nagmamasid sa paligid. Alam ng lahat ng nasa Ancestral Holy Site na ang malaking itim na baka ay ang bundok ni James. Dahil si James ang tagapagtanggol ng Ancestral Holy Site, walang nang ahas na abalahin ang baka at sa halip ay hinayaan itong gumala ng malaya. Sa isang kisap mata, 300 taon ang lumipas. Lumitaw si Qui Omars sa Mount Thea. Guro, may napansin akong kakaiba. Tanong ni James, ano iyon? Sabi ni Qui Omars, sa nakalipas na 300 taon, hindi umalis ang Omnipotent Lord sa Ancestral Holy Site. Pero, bukas, makikipagkita siya sa isa niyang partner para makipag-tryst sa kanya. Matapos malaman ang tungkol sa balita, casual na ikanaway ni James ang kanyang kamay, at hindi mabilang na mga panuntunan sa inscription ang lumitaw sa kanyang harapan. Walang katapusang nagbago ang mga inscription. Di nagtagal, nakahanap si James ng pagkakataon sa pabago-bagong mga panuntunan sa inscription. Natuklasan niya kung ano ang eksaktong pagkakataon na ipinahayag ng landas sa langit. Habang ang Omnipotent Lord ay nasa labas ng Ancestral Holy Site, maaari niyang itago ang kanyang sarili bilang Omnipotent Lord. Pagkatapos, nakita niya ang Ursa Powerhouse na nakatago sa formation. Sino ang katuwang na nakikipagtagpo ang makapangyarihang Panginoon? Naimbestigahan mo na ba ang pagkakakilanlan niya? Tanong ni James. Sagot ni Qui Omars, meron. Siya ay mula sa Fox Race at nakatira sa Mount Fox ng unang distrito. Sige. Alam ko na ang gagawin. Bumuo agad ng plano si James. Aalis ang Omnipotent Lord sa Mount Fox sa susunod na araw. Kaya naman, gusto ni James na mag-ayos ng maaga. Ako na lang mag-isa. Maaari kang manatili sa Mount Thea sa ngayon. Pagkatapos mag-utos ni James ay nawala na siya sa paningin ni Qui Omars.
Ang Mount Fox ay ang base ng Fox Race. Ang Fox Race ay medyo malakas sa kasalukuyang universo. Marami sa kanila, at sila ay nakakalat sa 12 distrito. Bukod dito, ang mga nasa hustong gulang na lalaki at babae ng Fox Race ay may nakamamanghang at kaakit-akit na hitsura. Ang may-ari ng Mount Fox ay tinawag na Mila Quercia. Si Mila ay dating Kalium ancestral god bago nagsanib ang mga universo. Siya rin ay matagal ng kasosyo ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Paminsan-minsan, pumupunta siya sa Mount Fox para makipag-tryst sa kanya. Ngayong nasa bagong panahon na sila, naging macrocosm ancestral god si Mila. Sa kasamaang palad, hindi pa siya nakakaabot ng matataas na tagumpay at isa pa rin siyang macrocosm ancestral god na may isang macrocosm power. Isang malakas na porma sayon ang nakapalibot sa Mount Fox. Gayunpaman, sila ay walang iba kundi mga Decora sayon kay James. Madali siyang dumaan sa porma sayon at pumasok sa Mount Fox. Itinago ni James ang kanyang aura at naging invisible. Sa kanyang kasalukuyang cultivation rank, walang nilalang sa Mount Fox ang makakadetect sa kanya maliban kung pinili niyang magpakita ng sarili. Matapos makapasok sa Mount Fox, pinakawalan ni James ang kanyang divine sense upang i-scan ang paligid. Agad niyang naunawaan ang sitwasyon at terrain ng Mount Fox. Sa pangunahing tuktok ng Mount Fox ay isang malayang manor. Napakaraming bulaklak at halaman ang nakapalibot dito, kaya maganda ang tanawin. Sa gitna ng kama ng mga bulaklak ay isang gazebo. Isang magandang babae na may magandang figure ang nagpahinga sa gazebo, nakasuot ng sexy na damit. Nakasuot siya ng medyo manipis na damit, malabo na kitang-kita ang kanyang balingkinitan. Perfect din ang facial features niya. She crossed her legs at tamad na umupo sa gazebo. Ang paningin sa kanya ay hindi kapani-pani walang kaakit-akit. Biglang sumulpot si James sa gazebo at nagpakilala. Sino ka? Agad namang nag-react si Mila sa hindi imbitadong bisita. Nang makita ang estranghero, mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay para umatake. Tumayo si James na hindi kumikibo, hinayaan siyang salakayin siya ni Mila. Ginamit ni Mila ang lahat ng kanyang lakas para salakayin si James ngunit hindi ito nagdulot ng anumang pinsala sa kanya. Sa halip, nabugbog siya sa pisikal na lakas ni James. Sino ka? Tinitigan ni Mila si James. Ang kanyang relasyon sa Panginoong makapangyarihan sa lahat ay hindi lihim. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na may pumasok sa kanyang espiritual na bundok. Ako si James Caden. Hindi itinago ni James ang kanyang pagkakakilanlan. Ikaw ang tagapagtanggol ng banal na lugar ng ninuno. Nakilala ni Mila ang pangalan. Bagamat hindi pa niya ito nakilala, alam niyang napakalakas na tao si James. Bagamat natalo siya sa Briscoe, binigyan pa rin siya ng Omnipotent Lord ng mataas na posisyon. Agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon, at malamig na sinabi niya, "Napakatapang mo, James. Alam mo ba kung anong lugar ito? Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung makalusot ka sa Mount Fox?" Malumanay na sinabi ni James, "Syempre gusto ko." Kaagad pagkatapos, si James ay nagpatawag ng ilang mahiwagang sigil, at sila ay lumubog sa katawan ni Mila, na agad na hindi makakilos. Hindi makagalaw si Mila at pakiramdam niya ay selyado na ang kanyang kapangyarihan. Anong sinusubukan mong gawin? Nag-iingat siya ngunit malamig na tumingin kay James at sinabing, "Ako ang matagal ng kasama ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Anong gusto mong gawin sa akin?" Napangiti ng mahina si James at sinabing, "Wala akong gagawin sa iyo. Kailangan ko lang ng isang maliit na pabor mula sa iyo." Pagkatapos magsalita, nagpatawag si James ng isang misteryosong sigil sa kanyang palad. "Alam kong darating ang makapangyarihang Panginoon para makita ka bukas. Habang kayo ay matalik na dalawa, kailangan kong ilagay mo ang sigil na ito sa kanya." Kinailangan ni James na supilan ang Omnipotent Lord bago siya pumasok sa formation sa loob ng restricted area ng Ancestral Holy Site. Bagamat mayroon siyang lakas na supilan ang makapangyarihang Panginoon, hindi niya ito nagawa ng palihim. Gayunpaman, ito ay ibang kaso kay Mila. Ang makapangyarihang Panginoon ay hindi magtataas ng kanyang pagbabantay laban sa kanya. Kung inilagay niya ang sigil sa kanya, lahat ng iba pa ay magiging mas madaling hawakan. Nakikita ko kung paano ito, James.
Seryoso ang ekspresyon ni Mila. Kaya sumali ka sa Ancestral Holy Site at naging tagapagtanggol para ibagsak ang Omnipotent Lord. Natatakot akong hindi magtatagumpay ang balak mo. Hindi ko kailanman ipagkakanulo ang makapangyarihang Panginoon. Patayin mo na lang ako. Walang takot na tinanggap ni Mila na mamatay sa halip. Kahit na kailangan niyang mamatay, hindi niya kailanman tutulungan si James at ipagkanulo ang makapangyarihang Panginoon. Kalmadong sabi ni James, ganun ba? Pagkatapos kong patayin kita, papawiin ko ang mga Fox sa Mount Fox. Dapat mga 8 hanggang 10 milyon sila di ba? Nakakalungkot na ang Fox race ay madaling maubos. Pagkatapos magsalita, nagpakawala ng malakas na puwersa si James. Linder ang pang-aapi ng puwersa, Mila kaagad na dama hindi komportable. Di nagtagal, siya ay natatakpan ng mga pinsala, at ang kanyang kaluluwa ay malapit ng maglaho. Naging malabo ang kanyang isip, at naramdaman niyang paparating na ang kamatayan. Sa pagkakataong iyon, bumangon ang takot sa kanyang puso. Bagamat inakala niyang hindi siya natatakot, nakaramdam pa rin siya ng takot kapag nasa harap niya ang kamatayan. Namutla ang kanyang mukha, at nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang gulugod. Sa huling segundo, sumigaw siya, tumigil ka. Itigil mo na. Binawi ni James ang kanyang lakas. Sa wakas ay naibsan ni Mila ang discomfort. Sa sandaling iyon, nawalan siya ng lakas at bumagsak sa lupa. Tumingin si James sa kanya, naghihintay ng sagot. Maya-maya, nanambalik ang lakas ni Mila. Tumayo siya mula sa lupa, tinitigan si James, at malamig na sinabi, ano ang gusto mo? Sabi ni James, huwag kang mag-alala. Hindi ako interesadong maging Universe Lord, at hindi ko intensyon na saktan ang Omnipotent Lord. Kailangan ko lang siyang matrap dito sandali. Pagkatapos kong ma-resolve ang business ko, hahayaan ko na siya. Gusto ni James na bitag ang makapangyarihang Panginoon nang hindi niya napapansin ang anumang mali. Samantala, papasok siya sa restricted area ng Ancestral Holy Site at sasalubungin ang makapangyarihang Ursa na nakatago sa loob ng formation upang magtanong ng ilang impormasyon. Iyon lang ba? Nagdududa si Mila kay James. Kung hindi interesado si James na maging Universe Lord, bakit kailangan niyang gawin ang ganoong bagay? Oo naman. Mataimtim na sinabi ni James, kung gusto kong maging Universe Lord, ang Omnipotent Lord ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa akin. May sarili akong plano. Kailangan mo lang akong tulungan. Tanong ni Mila, ano ang plano mo? Hindi mo kailangang malaman ang mga detalye. Walang ibinunyag si James tungkol sa kanyang plano. Ito ay lubos na makakaapekto sa buong universo, kaya ang mas kaunting mga tao ang nakakaalam nito, mas mabuti. Itinaas ni James ang kanyang kamay, at isang misteryosong sigil ang lumitaw sa kanyang palad. Nakalubog ang sigil sa noo ni Mila. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mila ang isang misteryosong sigil na nakatanim sa kanyang kaluluwa at kinokontrol siya. Kung gusto ni James, madali niyang mapunit ang kaluluwa niya, at sasabog siya, mawawala sa wala. Sana huwag kang magpaloko. Kung may nangyaring mali, mamamatay ka kaagad, at sisirain ko ang Mount Fox. Matapos mag-iwan ng ilang salita at sigil si James ay nawala na siya sa paningin ni Mila. Hindi agad umalis si James bagkus ay nagtago sa dilim. Nang hindi na makita ni Mila si James ay nakahinga siya ng maluwag. Nakaupo siya sa gazebo at naubusan ng lakas. Nagpahinga sandali si Mila at inayos ang sarili. Tiningnan niya ang sigil na lumulutang sa kanyang harapan at itinago iyon. Maids. Swoosh! Ilang liwanag na sinag ang lumitaw at nabuo ang magagandang babae. Tumayo si Mila at sinabi, ipasa ang utos para maghanda sa pagtanggap sa makapangyarihang Panginoon. Kasunod ng kanyang utos, lahat ng foxes sa Mount Fox ay nagsimulang maghanda para salubungin ang makapangyarihang Panginoon. Lumipas ang isang araw sa isang kisap mata. Kinaumagahan, ang mga kababaihan ng Mount Fox ay tumayo sa paanan ng bundok sa dalawang hanay upang salubungin ang pagdating ng makapangyarihang Panginoon. Hindi nagtagal, dumating ang makapangyarihang Panginoon. Ang makapangyarihang Panginoon ay gumawa ng isang engranding pagpapakita. Sumakay siya sa isang dragon carriage, na karaniwang isang karwahe na hinihila ng 9 na gintong dragon. 1,000 sundalo ang sumunod sa likod ng dragon carriage.
Napakalakas ng mga sundalo. Karamihan ay Kylem ancestral gods, na may ilang macrocosm ancestral gods. Huminto ang karwahe at mga sundalo sa labas ng Mount Fox. Ang Omnipotent Lord ay bumaba sa karwahe at nagpakita sa labas ng Mount Fox. Sa pagkakataong iyon, naglakad si Mila na nakasuot ng maganda at sexing damit. Tumayo siya sa tabi niya at sinabing kaakit-akit. Maligayang pagdating, aking Panginoon. Pagkatapos magsalita, iniugnay niya ang kanyang braso sa makapangyarihang Panginoon. Magkatabing pumasok ang dalawa sa Mount Fox. Sa loob ng isang independenteng manor sa pangunahing bundok ng Mount Fox, si Mila ay nagbago ng isang manipis na damit, at ang kanyang anyo ay maaaring malabo na makikita sa pamamagitan nito. Habang hinuhubad niya ang makapangyarihang Panginoon, tahimik siyang nagpatawag ng sigaw sa kanyang palad. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahan itong idiniin sa likod ng makapangyarihang Panginoon, na hinayaan itong lumubog sa kanya. Sa sandaling pumasok ang sigaw sa katawan ng Omnipotent Lord, nawalan siya ng malay. Itinulak ni Mila ang Panginoong makapangyarihan sa lahat, gamulong mula sa kama, at mabilis na nagbihis. Sa pagkakataong iyon, nagpakita rin si James. Tumingin si James sa walang malay na Panginoong makapangyarihan sa lahat at nagpatawag ng ilan pang mahiwagang sigaw. Ang mga sigaw ay pumasok sa Omnipotent Lord. Ang Omnipotent Lord ay napakalakas, at isang sigaw ay hindi magtatagal sa kanya. Ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay magagawang mabilis na mawala ang kapangyarihan ng sigaw. Kaya naman, gumamit pa si James ng ilang sigaw para selyuhan siya. Gaano man kalakas ang Omnipotent Lord, hindi niya masisira ang selyo ngayon. Matapos maisakatuparan ni James ang kanyang plano, hindi mapapansin ng makapangyarihang Panginoon ang anuman matapos alisin ang selyo. Nagawa ko na ang hiniling mo sa akin. Aalisin mo ba ang selyo sa aking kaluluwa? Napatingin si Mila kay James. Itinaas ni James ang kamay at itinaas ang selyo sa kaluluwa ni Mila. Pagkaraan, ang anyo ni James ay naging hitsura ng makapangyarihang Panginoon. Maging ang kanyang aura ay kapareho ng sa Omnipotent Lord. Hindi man lang mapapansin ng mga malalapit sa kanya ang kakaiba. Agad na umatras ng ilang hakbang si Mila at nagtanong, ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Malumanay na sagot ni James, it's none of your business. Sisirain kita sa ngayon. Babalik ako kaagad. Pagkatapos magsalita, tinatakan ni James si Mila. Bagamat si Mila ay isang macrocosm ancestral god na may isang macrocosm power, siya ay may napakababang mga natamo. Kaya naman, madali siyang natakpan ni James sa pamamagitan lamang ng isang daliri. Matapos masil si Mila, nawala si James sa kwarto. Sa susunod na sandali, dumating si James sa restricted area sa likod ng pangunahing bundok ng Ancestral Holy Site. Ipinaalam ni Omars kay James na tatawagan ng Omnipotent Lord ang formation bago siya papasukin ng powerhouse. Pamilyar na si James sa proseso kung paano nakipagpulong ang Omnipotent Lord sa Ursa. Gayunpaman, walang alam si James kung paano sila nag-usap ng harapan. Hindi sinunod ni Omars ang Omnipotent Lord sa porma sayon, kaya hindi niya naintindihan kung paano sila nakipag-ugnayan. Maaari lamang siyang makilala muna ni James, pagkatapos ay kumilos ng naaayon. Dumaan si James sa formation at pumasok sa grotto. Maya-maya pa ay nakarating na siya sa stone chamber. Nakita ni James ang malabong figure na nakaupo sa isang lotus na posisyon sa loob ng stone chamber. Ang figure ay patuloy na kumikislap at nagbabago, na ginagawang mahirap matukoy ang tunay na hitsura nito. Ano ang problema sa oras na ito? Ang figure ay naghiwalay sa kanyang mga labi, at isang paos na boses ang umalangaw-ngaw. Tinitigan ni James ang figure at pinakawalan ang kanyang divine sense upang i-scan ang figure, sinusubukang maunawaan ang background ng figure. Naramdaman niya ang malakas na aura na nagmumula sa figure, na katulad ng kay Master Mateo, na nakatagpo niya sa Ecclesiastical Restricted Zone. Sigurado si James na ang Ursa Powerhouse ay talagang isang akmin. Sinubukan niyang sukatin kung gaano karaming kapangyarihan ang natitira ni Ursa. Sinisikap mo akong tiktikan. Nagdilim ang mukha ni Ursa, at itinaas niya ang kanyang kamay, sinusubukang sabog si James. Nagmamadaling ibinuka ni James ang kanyang bibig at sumigaw, "Teka!
May sasabihin ako. Ibinaba ng figure ang kanyang kamay at malamig na sinabi, "Go on." Nagplano si James na gumawa ng hindi direktang mga pahayag upang makilala muna ang Ursa. Hindi niya alam kung ano ang tinawag ng Omnipotent Lord na Ursa, kaya pinipigilan niyang makipag-usap sa kanya. Sa halip, dumiretso siya sa konteksto, na nagsasabing, "Nagpadala ako ng maraming lalaki sa madilim na mundo at natutunan ang maraming bagay." Ang Ursa ay tila nag-aalala lalo na at nagtanong, "Ano ang natutunan mo?" Lumapit si James ng ilang hakbang. Paglapit niya, naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na nagmumula sa Ursa. Bagamat may kakayahang labanan ito, nagkunwari si James na nahihirapan at napaatras ng ilang hakbang. Nalaman ko ang tungkol kay Yukia. Natuklasan ko ang tunay niyang pangalan ay Thea, at kilala siya bilang matrona ng human race noong Primordial Realm era. Mabilis na lumipad ang malabong figure, tila natakot matapos mabanggit si Thea. Umalangaw-ngaw ang kanyang namamaos na boses, nagtatanong, "So?" Sabi ni James, "Marami na akong natutunan tungkol sa Universe Seeds." Nabuo sila pagkatapos ng pagkamatay ng mga powerhouse ng human race. Ikinalat ni Thea ang mga buto sa buong chaos upang lumikha ng isang mundo na may lakas na katumbas ng Primordial Realm. Hiniling mo sa akin na hanapin ang mga binhi ng universo at pasiglahin ang kanilang pagbuo. Sinusubukan mo bang tulungan siyang lumikha ng isang bagong mundo? Tiningnan ni James ang figure, sinusubukang suriin ang mga iniisip ng powerhouse sa pamamagitan ng banayad na pagbabago sa kanyang aura. Sumagot ang Ursa, "Tama. Dahil natuklasan mo na ang katotohanan, hindi ko na ito itatago sa iyo." Nakipagsanib puwersa ako kay Thea para lumikha ng mundong kasing lakas ng Primordial Realm para labanan ang ibang lahi ng Greater Realm. Ipininta ng Ursa ang kanyang sarili bilang isang matuwid na tao, na kumikilos na parang ang kanyang layunin ay para sa higit na kabutihan ng hindi mabilang na mga lahi ng universo. Kung hindi alam ni James na ang Ursa ay isa sa 10 dakilang lahi ng Greater Realms, tiyak na maniniwala siya sa kanya. "Nasabi ko na sa iyo ang lahat ng kaya ko. Wala na tayong masyadong oras. Dapat mong mahanap ang Universe Seeds, pasiglahin ang kanilang pagbuo, at pagsamahin ang mga ito sa isang pangunahing mundo sa lalong madaling panahon." Naglabas ng utos ang Ursa. Naiintindihan. Magalang na tumanggo si James. Alam ni James na hindi na siya makakakuha ng anumang karagdagang impormasyon kung siya ay magtatanong pa, at maaari pa niyang ilantad ang kanyang sarili. Kaya, tumalikod siya at umalis. Sa sandaling lumingon siya, isang hindi nakikitang sigil ang dumaikit sa dingding at nawala ng walang bakas. Tiwala si James na hindi matutuklasan ng Ursa na ito ay ibang uri ng landas. Hindi naintindihan ng Ursa ang mga landas ng kanilang universo, kaya hindi niya nakita ang sigil na iniwan ni James. Ang sigil ay gumana tulad ng isang kamera at mabuti para sa pagsubaybay. Hanggat hindi tinanggal ang sigil, madaling masubaybayan ni James ang sitwasyon sa loob ng silid ng bato. Umalis si James sa Stone Chamber, lumabas sa formation, at agad na tinungo ang Mount Fox. Nang biglang sumulpat si James, bumalik siya ng kasing bilis ng bugzo ng hangin. Walang masyadong nakuhang impormasyon si James sa maikling pag-uusap. Gayunpaman, nag-iwan siya ng isang sigil sa silid ng bato at maaaring patuloy na masubaybayan ang Ursa. Pagbalik ni James, gumaan ang loob ni Mila. Tinanggal ni James ang selyo kay Mila. "Tapos ka na?" Napatingin si Mila kay James. "Oo." Tumango si James. Pagkatapos, ibinalita ni James kay Mila ang tungkol sa pag-uusap nila ng Ursa. Gulat na tumingin si Mila kay James at nagtanong, "Bakit mo sinasabi sa akin ito?" Itinuro sa kanya ni James, "Nakahanap ka ng paraan para maihatid ang impormasyong ito sa makapangyarihang Panginoon para alam niya ang mga bagay na ito." Kailangan ni James ang makapangyarihang Panginoon upang malaman ang mga katotohanan ito. Kung hindi, ang kanyang tukana ay malalantad kapag ang Omnipotent Lord ay muling binisita ang Ursa. Kung ang bantay ng Ursa ay itinaas, ito ay magiging napakahirap. "Sige." Tumango si Mila. "Maaari kayong bumalik sa ginawa ninyong dalawa." Napatingin si James kay Mila. Agad namang namula si Mila. Pagkatapos, nawala si James. Naghubad si Mila at bumalik sa kama.
Ginamit ni James ang kanyang time-path power para baliktarin ang oras noong itinanim ni Mila ang sigil sa Omnipotent Lord. Casual niyang ikinaway ang kamay at tinanggal ang sigil. Bagamat umuurong ang panahon, batid ni Mila ang kanyang mga karanasan. Hindi niya ito inisip at ipinagpatuloy ang kanyang negosyo sa makapangyarihang Panginoon. Hindi na nagtagal si James. Mabilis siyang umalis at bumalik sa Mount Thea sa ancestral holy site. Sa sandaling bumalik si James, nagtanong si Kuya Mars, "Kumusta, Guro?" Umupo si James at sinabing, talagang nagtatago ang isang powerhouse sa loob ng formation. Siya ay isang akmin para sigurado. Kung gaano kalaki ang natitirang lakas niya, hindi ko alam. Gayunpaman, nagtanim ako ng sigil sa silid ng bato at masusubaybayan ko siya. Pagkatapos magsalita, casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay. Isang live na footage ang lumitaw sa kanyang mga mata, na nagpapakita ng powerhouse sa loob ng stone chamber. Sinabi ni James, iyan ang powerhouse mula sa Ursa race. Tinitigan din ni Kuya Mars ang footage. Gayunpaman, pagkatapos suriin ang footage ng ilang sandali, hindi niya makita ang eksaktong lakas ng Ursa. Ano ang gagawin mo ngayon? Tanong ni Kuya Mars. Hinawakan ni James ang kanyang baba na nag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, I feel uneasy knowing there's a powerhouse like him in our universe. Kailangan kong alamin ang kanyang tunay na lakas at subukang alisin siya. Sabi ni Kuya Mars, kung plano mong alisin siya sa ancestral holy site, tiyak na sisirain mo ang lugar na ito. Magdudulot ito ng malaking pinsala hindi lamang sa unang distrito kundi sa buong universo. Tama si Kuya Mars. Kahit na ang heavenly path ay naging mas malakas, malaking pinsala pa rin ang ay dudulot kung si James ay lalaban sa makapangyarihang Ursa. Ito ay isang pakikipaglaban sa isang powerhouse na nalampasan ang macrocosm ancestral god rank. Ang resulta lamang ng labanan ay sapat na upang mapuksa ang unang distrito at gawing mga guho ang lugar. Hinaway-kaway ni James ang kamay niya at sinabing, hindi ko naman madaliin. Hindi ko pa alam ang lakas niya, at hindi pa ito ang tamang oras para kumilos. Isa pa, wala akong tiwala sa sarili kong papatayin siya. Kakailanganin ko ng tulong. Ang tulong na tinutukoy ni James ay ang misteryosong ibong nakilala niya sa Ecclesiastical Restricted Zone. Iniisip din niyang humingi ng tulong kay Jabari at Yehosheva. Sa grupong ito ng mga tao, maaakit niya ang Ursa powerhouse palabas ng formation at papunta sa chaos. Kahit na mahirap siyang patayin, magagawa pa rin ito. Hindi alintana kung gaano kalakas ang Ursa, tiyak na wala siya sa kanyang kalakasan. Kinailangan ni James na magmadali at hanapin ang mahiwagang ibon, sina Yehosheva, Yahweh, at Jehudi. Lahat sila ay 9-power macrocosm ancestral gods. Samantala, malapit nang maabot ng maliit na ibon ang Acme rank. Si Yehosheva ay nasa huling yugto din ng macrocosm ancestral god rank. Bukod dito, sila ay mga taong mapagkakatiwalaan. Mag-ingat ka muna rito, Kuya Mars. Kailangan kong pumunta sa Dark World. Ayaw ni James na mag-aksaya ng oras. Tumango si Kuya Mars at sinabing, huwag kang mag-alala, Guro. Walang mangyayari sa akin sa pagbabantay. Sige. Kukuha ako ng ilang tao at babalik sa lalong madaling panahon. Nag-iwan ng ilang salita si James at agad na nawala sa Mount Thea. Sa susunod na sandali, nagpakita na siya sa paligid ng Dark World. Pagdating niya, inilabas niya ang kanyang divine sense para i-scan ang Dark World. Agad niyang nadetect ang aura ng munting ibon. Ang maliit na ibon, Morangoran, ay kasalukuyang nasa Nightmare Welkin. Ang Nightmare Welkin ay isa sa 9 heavens ng Dark World at kinilala rin bilang pinakamalakas. Ang pinuno ng Nightmare Welkin, si Maeve Yarbrough, ay kinilala bilang pinakamalakas sa Dark World. Siya ay isang Panginoon na nabuhay ng mahabang panahon. Noong Dark Strife, isa siya sa mga hindi nakapunta sa pinakamalalim na bahagi ng Unknown Region. Sa sandaling iyon, ang mga proteksyon na porma sayon sa paligid ng banal na site ng Nightmare Welkin ay naisaaktibo. Humigit kumulang 10 Panginoon ang nagtulungan upang patatagin ang mga porma sayon. Isang maliit na ibon ang nagpakpak ng kanyang mga pakpak, na umaaligid sa itaas ng Nightmare Welkin's holy site.
Tiningnan niya ang mga porma sayon sa harap niya at walang pakialam na sinabi, kailangan mo bang pumunta ng napakalayo, Maeve? Gusto ko lang bisitahin ang hardin ng Nightmare Welkin's Holy Site. Kailangan mo ba talagang i-activate ang iyong mga porma sayon ng napakabilis? Hindi naman sa may sinusubukan akong magnakaw. Napakayabang ni Morangoran. Siya ay isang maliit na ibon ngunit nagawang magdulot ng malaking kaguluhan sa pinakamalakas na lugar ng madilim na mundo. Si Maeve ay nasa tuktok ng ika-9 na yugto ng Lord rank. May kasama rin siyang ilang 8th stage at 7th stage lords. Gayunpaman, ang 12-dosenang mga lord ay maaari lamang magtago sa loob ng kanilang mga porma sayon. Kinailangan pa nilang magtulungan para palakasin ang porma sayon. Kung hindi, ang porma sayon ay matagal nang nabasag. F***ka, Morangoran. Huwag maging kampante. Sooner or later, papatayin kita. Isang galit na sigaw ang nagmula sa loob ng Nightmare Welkin's Holy Site. Ang boses ay kay Maeve, isang ika-9 na stage lord. Hindi ito ang unang pagkakataon na pumunta si Morangoran sa banal na lugar ng Nightmare Welkin. Sa katunayan, madalas niyang puntahan ang lugar. Gayunpaman, palagi niyang kukunin ang lahat ng kanilang mga kayamanan kapag siya ay umalis. Kamakailan lamang, isang napakasagradong halaman sa Nightmare Welkin's Holy Site ay malapit nang mag-mature. Alam nilang hindi nagkataon lang na nagpakita si Morangoran. Ang mga prutas ng Bodhi ay higit na mataas sa macrocosm fruits. Ang puno ng Bodhi sa plano ng banal na lugar ng Nightmare Welkin ay umiral na mula pa noong Primordial Realm era at sikat na sikat. Sa katunayan, ang puno ng Bodhi ay hindi orihinal na kabilang sa Nightmare Welkin. Sa halip, lumaki ito sa isang partikular na pinaghihigpitang lugar. Si Lord Maeve ay nakipagsapalaran ng malalim sa restricted area at inilabas ito matapos isakripisyo ang marami sa kanyang mga tauhan. Nakuha niya ang puno ng Bodhi sa malaking halaga. Tumingin si Morangoran sa mga porma sayon sa unahan, at isang kakaibang liwanag ang lumabas mula sa kanyang kuko. Ang liwanag na sinag ay bumaril patungo sa porma sayon. Boom! Ang mga proteksyon na porma sayon sa paligid ng bundok ay nagsimulang manginig. Kahit na hindi mabilang na mga lord ang nagpapalakas sa protective formation, nabuo pa rin ang isang crack. Sa kabutihang palad, ito ay nakabawi ng napakabilis. B*****starred ka. Umalis ka dito, Morangoran. Kung galit ka sa akin, lalaban ako hanggang sa sumama ako sa iyo. Sinumpa ni Lord Maeve si Morangoran. Bagamat siya ang pinakamalakas sa madilim na mundo, wala siyang magawa at napilitang magtago sa isang porma sayon ng isang ibon. Bumantong hininga ang munting ibon at ikinapak ang maliliit nitong pakpak. Ilang puwersa ang lumabas mula sa mga pakpak ni Morangoran, na nagsasama sa isang marahas na bugzo ng hangin. Ang hangin ay humampas pasulong at bumagsak sa mga proteksyon na porma sayon. Sumigaw si Lord Maeve, palakasin ang formation. Kasunod ng kanyang utos, agad na pinakilos ng lahat ng mga nilalang sa banal na site ng Nightmare Welkin ang kanilang kapangyarihan upang palakasin at patatagin ang mga porma sayon. Gaano man kalakas si Morangoran, hindi niya masira ang mga pormasyong pinalalakas ng mga powerhouse sa loob ng banal na lugar ng Nightmare Welkin. Medyo nahihirapan siya sa sitwasyon. Swoosh! Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang figure sa harap ni Morangoran. Nang makitang si James iyon, natuwa si Morangoran. Dumating ka sa tamang panahon. Tulungan akong alisin ang banal na lugar ng Nightmare Welkin. Bahagyang kumunat ang noo ni James at nagtanong, "What are you doing this time? Hindi ba maganda ang takbo? Bakit mo sila iniistorbo?" Sumagot si Morangoran, "Ano ang alam mo? Fine, sasabihin ko sa iyo. Mayroong isang katawan sa loob ng banal na lugar ng Nightmare Welkin. Maaari itong magtanim ng mga mahiwagang bunga ng Bodhi. Ang mga prutas na ito ay higit na mataas sa macrocosm fruits." Nahanap na ni Maeve. Mula sa isang partikular na pinaghihigpitang rehiyon. Ang bunga ng Bodhi ay malapit nang mag-mature. Sabay tayong pumasok at kunin ang puno ng Bodhi. Muling umaasa si Morangoran ngayong lumitaw na si James. Sinulyapan ni James ang Nightmare Welkin's Holy Site sa ibaba niya. Hindi mabilang na mga powerhouse ang humihimok sa kanilang kapangyarihan na palakasin ang mga porma sayon, na humaharang sa Morangoran mula sa kanilang banal na site.
Mas maganda sila kaysa sa macrocosm fruits. Naintriga si James. Sinabi ni Morangoran, oo. Naabot mo na ang ika-6 na yugto ng Omniscience Path, at walang ibang kapangyarihan sa universo na ito ang makakatulong sa iyong maabot ang mas mataas na yugto. Ang mga bunga ng body lamang ang magiging kapaki-pakinabang sa iyo ngayon. Kung makukuha natin ang puno ng body at anihin ang mga bunga nito, baka maabot mo ang ika-7 yugto. Nagsimulang mag-exaggerate si Morangoran para hikayatin si James na sumama sa kanya. Masasabi ni James na gusto talaga ni Morangoran ang mga bunga ng body. Kaya naman, iminungkahi niya, maaari kitang tulungan na makuha ang puno ng body, ngunit kailangan mo rin akong tulungan minsan. Oo naman. At hindi lang isang beses. Tutulungan pa kita ng 10 beses. Tinanggap ni Morangoran ng walang pag-aalinlangan. Nakahinga ng maluwag si James sa kanyang pagsang-ayon. Sumigaw si Morangoran, bakit nakatayo ka pa dyan? Bilasan mo at tulungan mo akong sirain ang formation. Si Lord Maeve, na nasa Pormasayon, ay naguguluhang tumitig kay James. Bulong niya, sino ang lalaking iyon? Bagaman hindi niya nakilala si James, napagpasyahan niya na ang isang taong pamilyar sa Morangoran ay tiyak na isang powerhouse. Higit sa lahat, tiyak na hindi siya mabuting tao. Ibinaba ni James ang kanyang tingin. Ngumiti siya ng mahina, saka nagtaas ng kamay. Isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa kanyang palad, bumuo ng isang light beam, at bumaril patungo sa formation. Boom! Nagsimulang yumanig ang mga bakuran at kabundukan. Nagsimula ring manginig ng husto ang mga Pormasayon. Ipagtanggol. Agad na nagdilim ang mukha ni Lord Marv. Masasabi niyang hindi mas mababa ang lakas ni James sa Morangoran. Kung tutuusin, baka mas malakas pa siya. Sabay na umatake sina James at Morangoran. Gaano man kalakas ang Nightmare Welkin's Holy Sight, hindi sila makalaban. Nagsimulang mabuo ang mga bitek sa kanilang mga Pormasayon, at ang mga lords ay patuloy na nauubos ng kanilang lakas. Kung magpapatuloy sila sa ganito, ang lahat ay ganap na maubos. Ang isang powerhouse ng Nightmare Welkin's Holy Sight ay halos maubos ang kanyang lakas. Tumingin siya kay Lord Maeve at same time na sinabi, paano kung kalimutan natin ito, Lord Maeve? Hanggat mayroon pa tayong puno ng body, maaari pa tayong magtanim ng mga prutas. Kung gusto nila ng body fruits, bigyan na lang natin sila. Thatcher sa sandaling iyon, lumitaw ang isang bitek sa Pormasayon. Isang bakas ng enerhiya ang tumaga sa loob at tumama sa isang Panginoon, na agad siyang nasugatan. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo habang siya ay sabog pabalik. Maya-maya pa ay bumagsak siya sa lupa. Matapos siyang masugatan, marami pang mga lord ang ibinaba. Lumaki ang crack sa formation, at marami pang lords ang nasugatan. Tama na. Itigil mo na. Tumingin si Lord Maeve kina James at Morangoran, sumisigaw, tumigil ka na sa pag-atake. Bubuksan ko na ang formations natin. Huminto sina James at Morangoran sa kanilang pag-atake. Binuksan ni Lord Maeve ang mga protection na Pormasayon na may time na ekspresyon. Si James at Morangoran ay matapang na pumasok sa Nightmare Welkin's Holy Sight. Matapos paigang makapasok, naglakad si Morangoran patungo sa plantasyon ng Nightmare Welkin's Holy Sight. Sumunod naman si James sa likod niya. Nagmamadali rin silang hinabol ni Lord Maeve at ng kanyang makapangyarihang mga kampan. Maraming mahiwagang halaman na may iba't ibang prutas ang tumutubo sa taniman. Marami sa mga prutas ay macrocosm fruits. Maging si James ay bahagyang natukso nang makita niya sila at naisip, as expected from the strongest of the 9 heavens. Marami silang natatagong kayamanan. Dumiretso si Morangoran sa gitna ng taniman. Isang puno ng prutas na halos 10,000 metro ang taas na may makapal na puno ng kahoy ang makikita. Mayroon itong mayayabong na mga sanga at maraming pulang prutas na nakasabit sa mga sanga. Ang bawat prutas ay kasing laki ng kamao at may mahinang kinang na may banayad na bango. Direktang lumipad si Morangoran patungo sa mga sanga, mabilis na pumitas ng mga pulang prutas. Nang makita si Morangoran na pumitas ng mga prutas ng walang pag-aalinlangan, naramdaman ni Lord Marv na parang nagdurugo ang kanyang puso, at napabulalas siya, tama na. Iyan ay higit pa sa sapat. Mag-iwan ka para sa akin.
Ang iba pang mga lord ay mayroon ding tense na mga ekspresyon, umaasang may iiwan si Morangoren para sa kanila. Napakalaki ng puno, ngunit hindi ganoon karami ang mga bunga. Sa kabuuan, mayroon lamang mga 1,000 o higit pa. Pumitas si Morangoren ng humigit kumulang 900 prutas at nag-iwan ng ilang dosina. Ang mga prutas na hindi niya pinili ay may masamang kalidad, kaya hindi niya gusto ang mga ito. Tapos na ako. Matapos makapili si Morangoren ng sapat, bumalik siya sa tabi ni James. Tumingin siya kay Lord Maeve, na may malungkot na ekspresyon, at malamig na sinabi, "Ano ang mukha mo? Di ba may iniwan ako para sa'yo?" "Oh, tama." Biglang may naisip si Morangoren at sinabing, "Babutin ko sana at kunin ang buong puno." Agad na sinabi ni Lord Maeve na galit, "Morangoren, mangyaring huwag. Magkaroon ng kaunting simpatiya sa amin." James also dissuaded him, "How about you dismiss that thought? Uminom ka na ng mga prutas. Bakit kailangan mong bunutin ito? Hindi rin naman talaga sinasadya ni Morangoren. Sige, alis na tayo." Bumagsak si Morangoren sa lupa at humakbang palabas ng banal na lugar ng Nightmare Welkin. Mabilis siyang umalis at nagpakita sa labas ng ilang sandali. Nawala din si James sa taniman. Si Lord Maeve at ang iba pang mga powerhouse ay tumingin sa kanilang halos baog na puno ng body na may malungkot na mga ekspresyon. Naabutan ni James si Morangoren sa labas ng Nightmare Welkin's holy site. "Bakit ang bilis mong umalis? Nangako kang gagawa ka ng pabor sa akin." Pagkatapos magsalita ni James ay mas bumilis pa ang mga galaw ni Morangoren. Sa halip na tumakbo, nagsimula siyang lumipad. Tumalon si Morangoren sa hangin at ikinapak ang kanyang mga pakpak, na agad na nawala sa paningin ni James. "Damn it!" Nagmura si James at mabilis siyang hinabol.